What's up? Johnivers again, back for another vlog. Long time no see mga ka-channel. Busy tayo sa trabaho, kaya minsan tayo makapag-vlog. Speaking of trabaho, itatrabahoin tayo ngayon. Ay ang aming lumang gate na yan, puro kahoy. Papalitan ko siya ngayon ng metal para tumagal-tagal naman kahit papaano. Make sure nakapanood nyo ito hanggang dulo para makakuha kayo ng simpleng tips at idea para kung paano gumawa ng itong gate. Tara, simulan na po natin. Ayan, sinukat ko lang yung laki ng pinto natin at tinutol ko na agad yung paglalagyan ko ng tubo. Gaya pala nating tubo dyan ang 1 1/4 tube pipe GI. Ayan, tinanggal ko na yung dati naming gate. Hirap niyang buksan, promise. And kita nyo naman talaga mga sako lang yung linagay ko dyan. At tinatanggal ko na rin yung poste kasi dito ko ilalagay yung tubong ipapalit ko dito sa poste para hindi na ako magukay. Linibel ko lang yan gamit yung plies. Ay nako, pero diretso din yan. Kalain mo, pati plies pwedeng ihulog. At nagmix ako para dun sa ilalagay na sa ilalim ng tubo. Hinaluan ko rin mga bato-bato para mas lalong tumibay yung poste natin. Ayan. Sunod kong ginagawa ngayon ang unang frame para sa ating gate. 3/4 na GI pipe yung gamit ko dyan. At gamit yung tools na yan, nakagawa ako ng perfect na angle, tube pipe angle para sa ating frame. At inabot nga tayo ng gabi kasi nga may ginagawa talaga tayo tuwing umaga, busy. At naghanap ako ng medyo flat na area para doon sa frame para hindi magbingkong yung frame natin sa gate. At matapos na siyang ma-welding, naglagay din ako ng brace para hindi na gumalaw. Kinaumagahan, naglinis na rin ako dyan para sa flooring. Ipa-flooring ko na agad dyan. At naka-dumping na rin ako dyan kasi nga tataasan natin din ang flooring kasi dito sa amin konting ulan lang, nako bumaba sila, bumaba dito ng tubig, kaya talagang tataasan ko talaga. Ang plano talaga dapat tataasan. Lagyan ko rin ng konting mga bato-bato para makatipid tayo sa semento. At matapos mak-clear yung mga area na pagbubuhusan, nagbuhos na kami ng utol ko ng 1-2-6 na timplada, isang simento, 2 gravitas at 6 na buhangin ang hinalo namin para sa flooring ng ating maliit na garahe. Medyo binasabasa ko muna yan at sinimulan ko na nga dito sa gilid. Medyo malabnaw lang yung timplada namin ng una kasi nga para mas yung buhos mas pumunta dun sa ilalim. Ayan, next year nyo lang pa nagbubuhos kayo at medyo maganda yung panahon ngayon, kaya medyo madaling tumuyo yung flooring natin. At dito nga sa harap ng aming gate, dito nakapwesto yung bomba ng barangay. Dito
kumukuha ng tubig yung buong barangay, kaya pinlooring ko na rin para matuwa naman sila. At dito kasi dadaan yung motor ko talaga, kailangan i-flooring din, kaya sinama ko na rin sa project. Yung welding machine pala natin guys, Predator Elintec, meron akong video dyan, panoorin nyo na lang sa mga videos ko. At meron din tayo dito, maganda to pang angle sa mga angle bar or angle mga tube pipe. Mapapakinabangan itong ganitong klaseng tools. Kukunin ko na lang yung apat na frame para matapos na natin yung pangalawang frame. Tara! Dahil nga naka-flooring na tayo ng inuna natin yung flooring, medyo meron na tayong space para gumawa ng mga pangalawang frame. Ayan. At gagawan ko na rin siya ng design gamit yung angle bar natin. Simpleng design lang naman yung naisip ko. Ayun, yung gamit natin tools. Kaya lang ang problema, umulan. Warning mga ka-channel, stop nyo muna yung ginagawa nyo o stop nyo muna yung welding nyo kasi delikado para sa mga gamit nyo, bababasa at syempre sa iyo, baka makuryente ka. 2,000 years later. Kinagabihan lang dahil nga decidido tayo matapos agad yung project natin. Wala namang ulan na, tumila na, tinrabaho ko naman ulit yung naudlot natin kaninang umaga. Meron din pala akong gamit na rebar, 8mm po yung gamit ko dyan. At simpleng design yung ginawa ko dyan. At tapos na yung dalawang frame para sa gate natin. I-full wave ko na lang yan para mas solid. Siyempre, lalagyan din natin yung parting baba ng gate ng konting design para hindi naman siya mukhang boring. At cylindrical hinge naman, yung unang tubong linagay ko, nag-grind ko na lang yan para makapasok yung cylindrical hinge na may tenga kasi yung binili ko eh. Kaya ipapasok ko lang doon, i-welding, tapos na. Bali na, ikabit ko na yung dalawang gate. Ang ginagawa ko ngayon, piniprepare ko naman ayusin itong sa gilid ng gate para mailagay ko yung dalawang tubo, yung dalawang tubo na ilalagay ko dyan. At nagpalo na rin ako utol para matapos kong i-align, ihulog, masimento na agad para hindi na gumalaw. Yun o, nakikita nyo naman yung bubusan natin. Sige, halo mo tol. At nilagay namin yan dyan. Dito pala nag-dry mix lang ako dyan kasi basa na dati yung paglalagyan, kaya dry mix lang yung ginawa ko dyan para sa tubo natin. At sa pangalawang frame naman, dahil medyo matigas na yung kaya ng umagang poste, halinagyan ko na siya ng cylindrical hinge. Ayan, katulong na yung isa nating tropa dyan, wako in the house. Ito nyo naman, smooth na yung pag open, close, open ng gate. So yan ang mga ginawa kong diskarte. Inuna ko muna yung poste, yung
unang frame, kasi pag nauna mo yung isang poste at pangalawang frame, susunod na lang yung pangalawang frame at tubo dun. At ganun nga dapat tatapusin mo na talaga tong flooring na to, yung mga natirang ilo-flooring pa dapat. At syempre yung ilalim ng poste, madagdagan pa ng simento, mas lalo pang tumigas. Okay, tapos na po ang ating flooring at pagod na yung kasama ko dyan. Muntik pa matumba. Guest bedroom interesting. Each of our guest bedrooms offers all this space made in Ngayon po mga ka-channel yung gate na ginagawa natin. Maliit lang naman yan na garahe. Bale patapos na kami, nag-flooring na lang kami dyan. At dahil generous tayo at magtatakbo tayo bilang isang estate chairman, may mga sobra tayong simento, ilalagay natin dyan sa aming bumbahan para hindi naman magalit yung mga kapitbahay namin. Bakit itong yero na to, dyan nilalagay natin dyan. Ilagay na natin agad-agad yung yero na yan, baka makawala pa yan eh. Gumamit din pala ako dyan ng PEX screw kasi nga tube din yung nilagay kong frame para dyan. Kita nyo naman ang linis-linis ng gawa natin. Kalahin mo yung malapit pala tayo matapos. Plain sheet na lang yung ginagawa ko dyan. Gauge 22, medyo makapal, magandang klaseng yero na rin yan. Kahit umulan uminit, hindi agad kakalawangin. At dinalagyan ko rin ng konting design para hindi naman maging boring yung design ng gate natin or plain sheet natin. Mark nyo lang lahat ng yan, napakadaling gawin lang yan, design na yan. Tapos gawa ko ng flat na bakal, tapos medyo talim-taliman nyo, parang tigib, may puro-pukin nyo lang, at wala, ganyan ang kakalabasan po ng plain sheet natin. Ayos! So, very happy! Sa pag-welds pala po ng plain sheet, medyo babaan nyo yung temperature ng welding machine nyo kasi baka mabutas. 42, naglalaro sa 45-40 yung timpla ko dyan. At gamit yung C-clamp para dumikit yung plain sheet dun sa angle bar natin. Konting linis na lang at ginagrind ko na nga kasi patapos na yung gate natin para hindi naman makasugat yung sa kamay yung mga tira-tira dyan. Linilinis na lang natin at matapos na ilang araw, pagod, oras na ginugol natin sa paggawa ng simpleng gate para sa ating garahe o transformation ng gate. Kaya ng bahala akong pasga. Comment down below kung nagustuhan nyo yung gate na ginawa natin. Yun yung dati at ito na yung bago. Yun lang. For more videos, please like, comment, and subscribe dito sa channel natin. Ako si Jonabird. We'll see you again next time. Peace out.
Ano siya?